Magandang araw mga banateros, at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yung tungkol sa pagkamatay ni Mima, yung vlogger ng loyalistang vlogger. At alam nyo ba, meron ako narinig na impormasyon. Naku po, patay tayo dyan. Dahil alam nilang tagilid ang impeachment ni VP Sara Duterte, ay malamang gagamitin itong pagkamatay ng vlogger at ibibintang sa mga Duterte at kakasuhan si VP Sara Duterte. May narinig tayong ganyan. Pero alam mo mga kababayan, ewan ko lang kung papayag bang taong bayan sa ganyan, kasi kita nyo naman ang bilis na huli nung gunman. Huli ka agad. Hindi natin alam baka mamaya kung ano-anong apidabid ang gagawin ng mga nasa gobyerno ngayon at ididiin ang mga Duterte. Kasi kung maalala ninyo yung kila Las Cañas at kung sino-sino Matubato, ginamit yun para ibangga kay VP Sara Duterte. Pero alam naman natin, pag hindi katotohanan, tataob yan sa ating justice system. Pero hanggang kaya nilang ididiin nila. Kasi kita nyo naman nangyayari sa impeachment ngayon. Mga witness nila, puro basag, puro tibag. Ika nga, lahat ng kanilang mga witness, talaga namang walang naidudulot na maganda para dito sa prosekusyon. So, naghahanap na ho sila ng iba pa pong mga gagawin para matanggal talaga at makulong si VP Sara Duterte. Meron pa ngang isa, yung ICC. Hindi nyo ba napansin? Pinapasok sa impeachment yun. Kasi pagdating sa ICC, meron din akong kwento dyan. Mamaya pag-uusapan natin habang tayo po ay nagre-relax dito sa napakagandang view. So, mamaya pag-usapan natin yan. Standby lang kayo dyan. Thank you. Isang Amerikano lang. Tapos, hot. Tapos, croissant. May croissant kayo? Kaya nga, may croissant doon Diba? So ayun na nga, nagkakape lang tayo kasi doon sa pool, dapat ako magkakape, may reservation. So yung mga restaurant doon sa taas, sa rooftop, wala dahil sa reservation. Pambira, oo. Sabi ko nga puti pa yung mga reservation na tagalabas, pwedeng magkape doon at pwedeng kumain. Pero yung mga hotel guest nila, hindi pwede. Bihira. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Hindi kasi maliit lang din itong hotel na ito. So, limited yung kanilang restaurant. Siyempre, priority nila mas marami ang reservations. Malaki kita doon kesa doon sa mga hotel guest. Tayo nga po nagbabakasyon lang. Staycation ba? Para distress lang tayo. Eto na nga, pag-usapan na natin yung kay Mima. At saka yung plano nila kay VP Sara Duterte. Alam mo, nung narinig ko yun, may narinig kasi ko sa isang lehitimong source. Ito na yung ating croissant, no? Sa atin doon sa lehitimong source natin. At sinabi niya nga na yung nangyari kay Mima ay hindi isang aksidente. Ito'y isang planado. Ito I'm not saying na merong kinalaman si Mima. Wala pong kinalaman si Mima dito. At ako'y gumagalang sa kanyang pamilya at sa kanyang namatay na wala akong kinalaman si Mima dito. Pero gagamitin daw ng ilang tao sa administrasyon, sa gobyerno, para idiin si VP Sara Duterte sa pagkahuli nitong pumatay kay Mima, yung gunman. Di ba nahuli na? Gunman pala, dalawa sila. Yun.
Yun ang lehitimong kape. So itong gunman nga na ito, nahuli ngayon at paaaminin daw at para bintangan si VP Sara Duterte. Kasi nga po wala silang maipukul dito kay VP Sara Duterte. Lahat ng kanilang mga witness ay tibag na tibag. Lalo na yung kanilang pinakapinunong si Matibag. Tibag na tibag daw yung kanilang witness at talaga nga namang lagapak. As in, lagapak po. Hindi nga daw umukit, umumarka. At nakita natin yan, ladies and gentlemen, sa survey. Hindi lang po trust rating ang umangat kay VP Sara Duterte. Pati talaga yung presidential, sakit daw Balita ko nga doon sa natin yan sa loob ng Malacanang. Talaga daw masakit yung yung pangyayari na yun kasi lahat ginagawa na nila, lahat ng bendalo, lahat ng mga pwede nilang gawin para lang mabanatan at masiraan si VP Sara Duterte ay hindi epektibo. Grabe. No wonder, di ba? No wonder talaga nga namang susubukan nilang gawin ng lahat para matanggal ito si VP Sara Duterte sa 2028. Ang lahat ng ito, mga kababayan, tandaan ninyo, ay tungkol po sa 2028 election. Whether you like it or not, this is all about 2028 election. They want to remove VP Sara Duterte sa presidential race. Ano po, ang lupit talaga. Sobrang lupit kahit yung pagkamatay ng isang tao ay gagamitin nila para ipakulong si VP Sara Duterte. Sabi nga ni SAS, Plan B daw yung ICC. Ay, hello po. Sige po. Picture tayo. Okay lang po, okay lang po. Picture tayo. So, ayun na nga po. Laging komento, si Banat ba yun? Si Banat ba yun? Bakit iba itsura sa Naka-filter po yun, kaya iba itsura. Kayo naman, samahan niyo sa akin. Ayun na nga, sabi nga, yung kay SAS, yung sabi niya yung ICC, kaya pinasok sa impeachment, malamang yun ang Plan B. Pag hindi na patanggal o napakulong si VP Sara Duterte, napatanggal pala sa presidential race dahil disqualified, di ba, na tumakbo. Gagamitin yung ICC. Ito namang isa, yung kay pagkamatay ng vlogger, ay gagamitin daw naman as Plan C kung sakali hindi. Kasi ngayon mukhang biglang yung plano nilang Plan B tumatagilid dahil dun sa pronouncement ni Trump. Alam mo, noong una, honestly, medyo hindi ako naniwala. Kasi parang, eto naisip ko talaga to ganun ba kasama ang gobyerno? Para yung pagkamatay ng isang vlogger ay gagamitin pa nila laban kay VP Sara Duterte. Napaisip talaga ako ganun ba kasama yung gobyerno? Tapos napa-second thought ako. Totoo Alam mo kung bakit? Naalala niyo yung kay Percy Lapid. Vlogger din yun. Kay Percy Lapid, ginamit din nila yun. Hindi ko alam kung sinadya nila yung patayin si Percy Lapid o ginamit nila yung pagkakataon na yun para matanggal yung balakid nila doon sa BJMP na sa Bucor pala, sorry, not BJMP, sa Bucor, si Bantag, di ba? Kasi remember, dito mo na nakukunik-kunik parang puzzle yan yung nangyari dito kay Bantag, yung pagkawala niya at napalitan siya, di ba? Bilang Bucor chief. Tandaan niyo yung dating mga Marines na security ni Saldico
Sila mismo nagsabi, merong nadideliver, kaya sila dinimanda nung nung taga Bucor eh. Sila nagsabi na meron daw di umano allegedly dinideliver sa kanilang pinagkukuhanan ng pera ha. Hindi ito dinideliver kay doon sa Bucor. Hindi, pinagkukuhanan daw ng pera doon sa loob. Ibig sabihin, at marami rin naman na ako naririnig na tuloy-tuloy na uli, bumalik na daw yung kalakaran dati doon sa Bucor. Sabi ko nga, grabe talaga, no? Grabe talaga. Pinainit mo to, pero hindi mo naman kakainin. Sandali lang, chotomate. Kainin natin. Tikmi natin to. Yung kanilang kursan kung masarap. Pwede. Pwedeng breakfast to. At ayun na nga, 'di ba? Uy, laglag. Dali. Magnet na laglag. So, kung maalala ninyo, 'di ba? Yung pagkamatay ni Percy Lapid, ginamit nila 'yon. Maybe intentional yung pagkamatay o hindi intentional, but what we are sure is ginamit nila 'yon para matanggal etong si makasuhan at matanggal to si Bantag. And eventually, nung pagkalis ni Bantag, bumalik na yung kalakaran doon. At isa yan daw, di umano sa source ng kanilang income, sabi ng mga alleged bintang ng mga 18 Marines. Sabi ko nga. So, etong kay Mima, nung naisip ko yun, sabi ko, posible. Hindi ko sinasabing pinapatay siya ng gobyerno, ha? Pwede, pero hindi ko sinasabi yun. Pero ang sigurado tayo, yung pagkamatay niya, nung vlogger na si Mima, ay gagamitin ng gobyernong ito para idamay ang mga Duterte. Ang lupit, ano? Hindi ko malubos maisip yun, ano? Na ganun sila ka-desperate pagdating po sa para lang po matanggal si VP Sara Duterte. Kasi, alam mo, kultura natin tong Pilipino eh. Kaya mga Pilipino, pag usaping pagkamatay ng isang tao, whether sobrang sama niya, bigla bumabait yan eh. Totoo. Pag may mga namamatay-matay sa mga barabarangay, ano sasabihin? Naku, mabait na bata yan. Lagi kong tinutulungan yan. As in, walang kaaway yan. Di ba? Kahit barumbado, kahit tulak, kahit drug dealer, kahit basagulero, hiling makipag-rumble. Yun ang lagi sinasabi. Mabait na bata yan. Hindi totoo yan. Yan, sa mga di ba yung mga nagsasalita sa mga burol? Mabait na bata yan. Lahat ng kapitbahay mo, mabait na bata yan. Pero alam naman nila na mahilig manggulo doon. Pero ganun kasi yung kultura natin mga Pilipino eh. Pagdating sa patay, kayang ipanalo ang presidente. Yung namatay yung nanay nung isa. Di ba? Nanalong presidente yung anak nang walang kahirap-hirap. Alam niyo ba lamang kalaban nun? Pero nung namatay yung nanay, aba, walang kahirap-hirap. At
Talaga nga namang naawa naman ng sambayanan. Ayan tayo maawain Napahamak tuloy tayo. Ilang beses na. Dahil dyan sa maawaing konsepto ng mga Pilipino. Eto na naman. Tila gagamitin na naman. Diba? Parang sa akin, ang sama nyo naman. I mean, kung may kultura tayong ganyan na galangin at respetuhin, namatay kahit magkakaiba tayo ng politika. Hindi ako sumasali doon sa ibang mga vlogger na binabanatan to si Mima. Hindi ako sumasali. Sa totoo lang kahit kasamahan ko pa iba. Ako, ibang pananaw ko pagdating dito. For me, soul is more important than the body. Yes, that body, that mind na baluktot, gago, tarantado, ayan ay nawawala na pag namatay ka na. It's just your soul ang natitira. So, yung soul na yun, hindi mo na dapat yun pinapakialaman. Dahil lahat ng laban na meron tayo ngayon ay in a physical realm. But there is another life beyond this physical realm. Kaya hindi na natin po inaano yan. Tapos na siya Sabihin, tapos naman. Na yung kanyang whatever mission she has, tapos na. Nag-ending na. Naharap niya na yung consequence niya. Kasi yun naman tandaan niyo ito mga kababayan every one of us has the freedom to do anything, but we do not have freedom from its consequence. Ibig sabihin, malaya tayong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi tayo malaya sa consequence nito. And since nakuha niya na yung consequence, whatever consequence it is, hayaan na natin yun. Para sa akin ganun ako tumingin. Hayaan ko na. Diba? Parang na niya yun Sila na ng Diyos ang bahala doon. Kaya nga, hindi ko malubos maisip na yung gobyerno natin ay gagamitin pa yun sa kasamaan. Diba? Gagamitin pa yun para lang ibangga kay BP Sara Duterte. Anong klaseng may puso kayo? Diba? Sabi ni Iba, ba't mo binabanatan yung mga dumalaw? Yung mga dumalaw ang binabanatan ko, hindi yung namatay. Kasi nga, ang pa-plastic. Diba? Double standard. Yun ang binabanatan natin. At politiko sila Na talagang dapat sila hong i-criticize pag sa tingin ko may maling ginawa. Yan ang ginawa nila. Mali talaga Alam mo, malamig na yung kape ko. Kaya inumin muna natin. Balik ulit tayo mamaya-maya. Punta tayo dun sa pool. Mag-swimming tayo. Kape, tsaka 360, di ba akin yan? Kuya. Salamat Sukle. Okay, salamat. Thank you. So ituloy na nga natin yung vlog natin habang tayo ay nagre-relax at nag-swimming dito sa isang hotel sa Summer Out There. Hindi ko na muna papangalanan pero sigurado ako alam nung iba dyan kasi ito ay kilalang at marami hong nagche-check-in dito ng mga kababayan natin na umuwi, mga tawag doon, mga balikbayan natin na umuwi sa Pilipinas dahil maganda ho at maganda rin ang location, maganda rin ang lugar, malinis, pero hindi ganun harang ang presyo. Kasi may mga hotel na harang ang presyo eto, meron ako isang hotel na wag mo nilang niya na Hyatt yun. Hindi yun kasi doon sa Manila, mura lang. Mga 11,000, 10,000 per night lang doon sa sa City of Dreams. Pero pagdating sa BGC, 20 plus. Pareho namang Hyatt. Yun nga lang, may grand yung Hyatt doon sa BGC.
At maganda kasi din yung location, kaya mas mahal. Dito po, sakto lang ang presyo. Presyong pangmasang katulad ko, di ba? So, eto nga, swimming tayo dito. Alam mo, meron doon mga cross-cross. Siguro ito yung mga Amerikanong kasi may American flag din eh. Sementeryo ng mga veterans nila nung mga Amerikano. Ay, no? Tapos kanina nagtugtog yung yung sa mga pelikula, yung pag merong ililibing na Amerikanong soldiers, may ganong tugtog. Siguro ganun nga yun. Kaya ito. Anyway, ito na nga, pag-usapan natin ang issue patungkol dyan kila Mima na yan. Diba, katulad din nung nangyari kay Tevez, na alala ninyo. Hindi ko sinasabing not guilty si Tevez doon sa ginawa niyang yun. I'm not saying that. Ang sinasabi ko lang, yung pagkamatay ni Tevez noon, ginamit laban sa mga Duterte. Idinikit si Tevez sa mga Duterte. Idinikit talaga. At kesyo, ano ba, ingay naman, basag naman yung mikropono niyo dyan. Bisito naman ako sa mga ganyan. Actually, yan ang pangarap ko noon eh. Magkaroon ng sound system, yung maganda. Kaya lang, nung nagka-canvas na ako, grabe, mahal pala pagka maganda talaga. Kasi naiirita ako dun sa mga pangit na sound system. Naalala ko noon dati, hanggang ngayon pa naman, ako pa rin na manager ng Mohawkers. Pero nabubuisit ako yung simple-simpleng tunog, hindi mapaganda. Kasi wala naman minsan sa gamit din eh. Minsan doon sa pumipihit eh. Pagka hindi marunong pumihit, kahit anong ganda ng gamit, basag. Parang katulad nito ni Marcos. Hindi basag yun, iba yun, bangag. Sabi ni Amy Marcos yun, Hindi. pero yun nga yung sinasabi di ba dati, ginamit yan kay Tevez na kesyo bata daw ng mga Duterte, matikit daw sa mga Duterte, at tapos kinampihan naman ng todo-todo yung kalaban niya na congresswoman na ngayon, dati mayor, di ba, yung asawa nung namatay. O ngayon, congresswoman. At syempre, inimpeach si BP Sara Duterte. Alam naman natin na yung galawan nila eh. Talagang sa bansa natin, walang hustisya pag ikaw ay kalaban. Pero pag ikaw kakampi, lahat ng hustisya, lahat ng tulong, lahat ng gagawin talaga para lang masatisfy ka. Pero once lumabang ka, hindi lang po pera mawawala sa'yo, pati kaso. Kasi naalala ko yan eh. Naalala ko talaga yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Ay, nasabi ko na pala. O basta, di ba? Inalok ako nun. Inalok ako 500,000 a month. Huwag ko lang kalabanin siya at banatan ko lang si BP Sara Duterte. Pwede na sana akong kumuyo-kuyakoy nun eh, di ba? Pwede na sana. Pero ano nangyari? Nung humindi ako, ayun, patay tayo dyan. As in, kinasuhan ako patong-patong. Hindi ka na nga, hindi ka lang basta pinabayaan at sabi, parang okay, go. Huwag kang na sumali sa amin. Okay lang, wala kang magagawa. Hindi eh. Kinasuhan ka pa. Kaliwat kanan, patong-patong. Buti na lang din, dismiss yung mga kaso. Dahil nga naman, ang katotohanan will always prevail. Sa mundo na ito, yung mukhang justice, yung mukhang tila lang yan, tila pang lang yan, pang urat lang yan, di ba? Sa simula parang di ka makakamit ng hustisya, makukulong ka. Tulad ngayon si Marcoleta at si Defensor, di ba nakulong? Pero eventually, kita ninyo yung kapakinabangan. Kasi nakita ng taong bayan na sila ay tumayo. Diba? Si Jinggoy, nakita ng taong bayan, tumayo at hindi nagpa-pressure. At eventually, yung pagtayo na yun ay magkakaroon yun ng magandang kapalit. Pero, yung mga katulad ni Villanueva, maniwala kayo sa akin, ending na karir niyan. Maniwala kayo sa akin, ending na karir niyan. Oo, nailigtas niya nga, safety na nga siya, pero ending na karir niyan. Wala na yan. Ay, akala niya ngayon pero tinan nyo, yung hudas na yan, eventually mawawala na yan ng political career niyan. Magpastor na lang siya. Baka marami pa siyang makuhang ikaputo sa kanyang iglesia. Di ba? Pero yung niyan, ending niyan, wala na. Yung political career niya. Kasi alam na alam mong, hindi maninindigan sa katotohanan. Kita niyo yung page niya, wala, binabash talaga siya. At hindi lang nagbabash sa kanya, Duterte supporter, mga taga church niya mismo. Kawawa nga, sabi ko naawa ako sa tao nito dahil lang sa simpleng panggigipit ng gobyerno bumigay. Di ba?
Nakakaawa na nakakadiri. Kasi pastor ka eh. Alam mo dapat yan, pinag-aralan mo sa Biblia yan eh, di ba? Wala eh. Alam mo, isa pang kwento dito sa mga grupo nitong mga loyalista vlogger. Ang hindi kasi nila alam, yung mga katarantaduhan nila lalabas. Kasi tandaan ninyo ha, yung mga yan, yung mga kasamahan nila dati, ngayon nandun na sa mga Duterte. Kasi nga, nakita nila yung yung kagaguhan na ginagawa nila dyan eh. Tandaan ninyo, ang Unity magkakasama pa before yung mga vlogger na mga Duterte at saka na mga loyalista. Ang nangyari ngayon, nung lumipat na yung mga Duterte vlogger, hindi pumayag na mabayaran. Tandaan ninyo, isa sa kasama namin, nandyan din dati sa inyo, kasamahan nila yan dati, si Jay Guevara. Dati nilang kasamahan po yan. Ang problema, nung nagkaalukan, buti na lang, ito si Jay Guevara, nanindigan. Actually, hindi lang po siya yan. Kaya ito si Jack Argota, isa pa ho yan. Inalok din niya ng isang malupit na vlogger. Isang vlogger na, ewan ko kung siraulo ba nun o may toyo yun. Basta inalok din siya ng matindi ng pera para i-vlog si Romualdez at si Marcos. Kaya nga sabi ko, tandaan nyo lang ito mga kababayan. Palagi ko ito sinasabi. At ito naman ay nasusulat din. Kaya hindi pa pwedeng ito'y mawala sa ating damdamin at puso, di ba? At ating isipan. Nasusulat yan eh. Walang sikretong hindi mailalantad. Ano ibig sabihin nun? Lahat talaga lalabas ang sikreto ng tao. Darating ang panahon, lalabas ang sikreto ng mga tao. At pag ito lumabas po, ladies and gentlemen, mabubulgar ka. Kaya mas maigi pa yung payak lang na buhay, yung saktong buhay lang. Ibig sabihin kasi ganito yan eh. Ang tao napapahamak yan every time nagiging greedy. Every time na naghahangad more than na sa pangangailangan natin. Yan ang lagi yung tatandaan. Kasi pag ikaw naghangad ka na sa higit pa doon sa pangangailangan mo, diyan pumapasok na yung gagawa ka na ng hindi maganda. Minsan may biruan nga eh. Eto, nakikita ko to sa social media. Minsan may biruan eh. Tara nga, gumawa na nga lang tayo ng illegal para yumaman tayo. Kasi akala nung iba that the only way for you na magkapera ay gumawa ka ng illegal na gawain. Di ba? Yan ang ating iniisip. Gumawa ka ng illegal. Kasi ang problema sa bayan natin, pagka gumawa ng illegal, talaga nga namang paldong-paldo. Yung mga congressman natin, paldong-paldo yan eh. Yung mga opisyal na sa gobyerno, paldong-paldo eh, di ba? Sino ba nagsabi? Mismong asawa nila, paldong-paldo naman, sabi, di ba? Kasi nga gumagawa ka ng masama. Ang ituloy mga vlogger nila, ganun din ang nasa isip eh. Anyway, paldo naman kayo. Magpapakapaldo na rin kami. Hihingi kami ng pera sa inyo. Ang problema, yung akala nila na greed ay mawawala yon pagka kumita na sila. Nangyari, kumita sila, gusto pa nilang humangad. So, kapwa nila vlogger, ginagago nila. Ginugoyo nila, tinatarantado nila, nilalamangan nila. Ako personal, may alam ako dyan eh. Yung isang vlogger dyan eh. Siya yung kumukuha, nagre-recruit. Kailangan niya pang chupageti. Kaya kailangan niya pa ng extra. Kaya kahit yung kapwa niya, kinakatkong niya. Ibig sabihin, bibigay 20,000 sa isang banat, 2 banat, 3 banat. Di ko alam kung anong presyo nila dyan. Tapos biglang ang ibibigay lang dun sa mga na-recruit niya, 10,000. Kinatkong yung 10 kasi nga may pang-chupageti niya. Kasi alam mo naman, pag ang tao, ganyan, talaga nga namang gagawa yan ng extra para para siya ay makachupageti, di ba? Huwag niyong kakalimutan, halos lahat hindi naman lahat, ng mga banateros nakasama yung iba dyan. Halos lahat pala. Oo. Kahit si Judea eh. Dati rin kasamahan niya yung mga nandyan eh. At ang kaya nga maganda eh. Kaya ako itong banateros, sabi ko sa inyo, subok na ito. Subok na ito mga ito kasi
Tandaan nyo, sila din mga inalok dati pero hindi kaya ng konsyensya nila na banata ng mga Duterteng gumagawa ng maganda sa ating bayan. Tandaan nyo inalok yung mga yan. Tulad ko, inalok din. Pero kasi hindi kaya ng konsyensya namin I mean, we're not talking about product. Kasi eto, alam naman natin sa larangan ng pagbablog, pwede kang mag-vlog ng dahil may pinopromote ka na produkto, di ba? May halimbawa, halimbawa lang punta tayo, segue tayo ng konti yung kasi pinag-uusapan natin vlogging Halimbawa si Ivana. Ngayon nababati ko siya dahil doon sa pamimigay niya ng iPhone, tapos ang ano niya is pinopromote niya yung isang gambling, yung online gambling. Ako talaga against ako diyan totally. Diyan sa online gambling, dapat talaga gawing illegal yan. Yung ginawa, tinanggal yung Pogo, pinalitan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, mas lalong napasama. Again masama yung Pogo. Okay? Kung dati sinabi ko makakabuti at makakatulong sa Pilipinas kasi panahon ng pandemya yon at hindi mga Pilipino ang tinatarantado nila. Yung mga ibang lahi, ang tinatarantado nila yung kapwa nila. Ay, okay lang, basta kumita Pilipinas. Sa akin yun Kailangan natin nung time na yun nung pandemya yan. Pero nangyari, nung pagkatapos nung pandemya, pati market na Pilipinas, mga Pilipino, ginawa na rin nila. So, nagkaloko-loko na. Diyan nagkaloko-loko ang Pogo Ang ginawa, tinanggal yung Pogo. Anong ginawa? Pinalitan lang ng Pigo yung sa Pilipinas na online gambling. Pilipino na may hawak, Pilipino na ang customer, ang ginagago na yung mga Pilipinong kababayan natin na nangangarap na magkapera ng mabilisan, kaya tumataya, kaya nagagambling. Kaya nga ako, bullshit din ako dito kay Ivana Kasi sayang ka, lalo na, di ba, meron silang, ako narinig ko na parang Christian yung family mo. Pero bakit mo pinapahamak yung mga tao? Hindi ko sinasabing kasalanan mo, ba't naglalaro ng gambling ang mga tao Pero meron kang responsibilidad bilang isang influencer, bilang isang masasabi nating malaki ang impluensya sa mga kabataan. Abay, maging responsable ka naman. Nagpo-promote ka ng gambling. Ano ka? Ganyan ka na ka ba desperado para lang magkaroon ka ng Gucci, magkaroon ka ng Louis Vuitton, magkaroon ka ng Chanel? Ganyan ka na ba ka desperado? I mean, kaya nga sabi ko sa inyo, lagi niyong tatandaan yan. Yan ang lagi kong pinapasok sa isipan ko. Sino bang ayaw na magarbong buhay? Sino bang ayaw na magkaroon ng pagkakataon? Ako rin naman po, nagre-relax din po ako. Pero ako, hanggang sabi ko nga, ano ka lang mabuhay ka lang nang aayon sa iyong sahod. Diba? Yung sahod na maayos. Doon ka lang mabuhay. Huwag ka na mag-atim ng mas marami pa kasi naiinggit ka sa kapwa mo influencer na magaganda ang pinopost. Tandaan mo, maganda lang ang pinopost niya pero buhay niya magulo. Sa totoo lang, huwag tayo maglokohan. Yung mga influencer na kala mong ganda ng buhay, naging bakasyon. Di ba? Marami tayo nakikita ganyan, mga kababaihan, ang gaganda. Shit! Tapos, nasa bakasyon. Bakasyon sila. Todo bakasyon. Pero guess what? Walang trabaho yan. Ano yan? Pakangkang. Oh. Di ba? I mean, hindi ko naman nilalait sila. Pero kaya naman nakakabakasyon yung mga hindot na yun dahil pakangkang sa mga matatanda Kawawa naman. Kawawa naman. Kasi alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na ito'y physical lang. Ito'y may emosyon na kasama. Di ba? I'm not blaming you. Okay lang kung talagang nagtatrabaho ka dyan dahil para, hindi ko sinasabing tama pero kung ang rason mo sana pamilya mo. Hindi, minsan ang rason mo kasi gusto mo lang maging social climber. Kasi nakikita mo mga kaibigan mo ganun. So gusto mo maging social climber ka lang din. Bumaya sa kanila kaya ngayon pumapasok ka sa ganyang trabaho. Nagpapa-sponsor ka. Actually, panahon pa lang hindi ko nasasabihin. Panahon pa lang ng mga lumang mga girl group.
Kaya nga tumagal ang MG, yung Mocha Girls. Hindi ko naman, I'm not blaming any girl group. Kasi marami diyan na nagtayuan ng panahon ng Mocha Girls na girl group, tapos ang ginagawa lang naman kaya sila nagtayo noon. Ano lang nila 'yon? Front, ika nga. Parang yung yung mga makakaliwa, ang front lang nila makakaliwa, pero ang talagang totoong trabaho niya mga yan, nyok-nyok o nagpapa-sponsor. Totoo. Ayun ang kaya nga sabi ko lang, mga kababayan, huwag tayong hahangad pa ng masigit pa kasi doon na tayo mapapag-isip ng katarantaduhan. Tulad nito mga vlogger na sinasabi ko sa inyo. Halimbawa na rin si Ivana, nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint dahil ang laki na impluwensya mo, inu-impluwensyahan mo mag-gambling. Anda mo ba, daming namamatay, ang daming nasisira ang pamilya, nasisira ang buhay, napapariwara, nagkakahiwalay na relasyon, pagmamahalan dahil dyan sa gambling. Tapos ipopromote mo, maging responsable ka naman, Ivana. Huwag ka namang ganyan, di ba? Anuhin mo naman yung pagiging supposedly makadiyos ng pamilya mo. Maging responsable ka. Sorry pasensya ka na, Ivana. Ayokong ikaw punahin, pero itigil mo na yan. I'm correcting you because you have to stop. You have to stop. Bakit to kanyo? Kasi ito nga mismo mga influencer ni Marcos at saka ni Romualdez. Isipin mo ito mga Duterte to, sa puso't isipan nila Duterte sila. Sa puso't isipan nila Duterte sila. Pero ginagawa lang nila ito kasi bayad sila. Kasi nga, mga jobless siya, mga putang inang yan eh. Meron pa nga ako kilala dyan, dating jowa ng MG, sinasaktan niya yung membro niya eh. Bakit? Ay, membro niya, yung jowa niya, sinasaktan niya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung jowa niya, idol ako. Tapos di siya makapaniwala, yung jowa niya akong idol, siya hindi. Loyalista to. Kaya yun, lagi sila nag-aaway, sinasaktan, buti hiwalay na yan. Ganyan sila eh. Pupunahin ng mga Duterte dahil lalo na si VP Sara Duterte dahil violente daw. Di ba? Pero putang ina, sinasaktan mo jowa mo. Gago ka palang, hayop ka. Ayaw mo sa violenteng si Vice President, tapos ikaw violente ka? Ayaw nyo sa magnanakaw, pero ninanakawan ninyo yung kapwa ninyo vlogger? Di ba? Anong katarantaduan at kahipokrituhan yan? Nanakawan nyo yung kapwa ninyo vlogger, pero nagagalit kayo kay Inday Lustay ang tawag ninyo. Eto na lang eh. Sasabihin nila, bakit ikaw magarbo naman buhay mo? Bakit sinasabi mo di ka babayaran? Gago, ganito na buhay ko bago pa ako mag-vlog. Kahit i-rewind nyo pa yung social media ko, may negosyo ako. Hindi ako nakasalalay sa pagbablog. At ganito na ako nung paiba't ibang bansa na pinumpas. Marami pa nga ako napuntahan eh. Nung panahon na ako ay hindi vlogger eh. Nalibot ko ang Europa, nalibot ko ang UK, nalibot ko ang Amerika at Canada nang hindi ako vlogger. Dahil sa aking negosyo. Ngayon, tipid pa nga ako eh. Kasi Asia na lang pinupuntahan ko ngayon eh. Mas nakakatipid pa ako. Tapos kung staycation na lang dito sa Pilipinas. And again, also, wala akong asawa, wala akong anak, wala akong jowa. So, akin lahat ng kinikita ko. Ganun lang naman yun eh. Kanya-kanya tayo. Gusto mo magkaanak, gusto mo magkapamilya, gusto mo magka-asawa, gusto mo magkakabit. Magastos talaga. Ubus pera ka dyan. Kung solo ka lang, kaya di lahat ng kinita mo sa'yo. Ganun lang naman ang prinsipyo ko eh. Lahat ng kinikita ko akin, tsaka sa aking magulang. Yun lang. Wala nang iba. Kaya ako nakakagastos. Kaya nga sabi ko, huwag ka nang mangarap pa na gusto mo pang maging maraming asawa, maraming jowa, madaming pagmamayari. Kung makita nyo nga lang yung aking kubol eh. Sabihin, yung aking tinitirhan, kung makikita, kung pwede ko live video, ayoko live video. Pero napakaliit, studio type lang. Kasi ganun ako eh, matipid ako doon. Hindi ako maghahangad ng malaking bahay, bibili ng malaking bahay, 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon. Hindi ako naghahangad niyan. Okay na sa akin yung kubol. Maliit lang. Gusto ko pagtayo ko CR, pagtayo ko computer ko na. Tapos, gagastos na lang ako sa sarili ko doon sa mga paglabas-labas, staycation.
Di ba? Eh kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba, meron silang tinatawag na Boss B. Lumabas yan sa mga social media, yung nakipagkatkungan doon sa mga kapwa, kaya daw eto kwento-kwento lang naman ha. Ako I don't want to na confirm na ito'y totoo. Pero yan ang naririnig ko. Nagkaroon sila ng katkungan, kaya po talagang nagkaroon ng tawag dito, dayaan. Meron naganap na, alam mo yun, nag-i-scam sila sa isa't isa, kaya eventually napuno yung iba. Yun ang kwento. Ewan ko kung totoo yun. Pero ngayon, tila gagamitin ito para talaga ibaon si VP Sara Duterte. Kasi mantakin mo, kung kontrolado mo yan, tapos kasi tandaan ninyo ang kanilang packaging, violente si VP Sara Duterte. Ang kanilang packaging, may kakayanan siyang papatay ang presidente. At ang kanyang packaging ngayon, itong mga to, kaya niyang ipapatay yung mga lumalaban at bumabanat sa kanya. Diba kaya nga ngayon ang binagbibintangan na si VP Sara Duterte at INC ang di umano daw pumatay doon sa vlogger. Sabi ko, hindi pag-aaksaya ng panahon ni VP Sara Duterte yan. Hindi pag-aaksaya ni VP Sara Duterte. Maniwala kayo. Kung sana kung meron siyang ipapapatay, yun ang talagang pinuno. Kayang-kaya niya, di ba? Pero hindi naman niya gagawin yun. Yung pagiging sinasabi nga, yung paliwanag nga ni Senator Bongo doon sa impeachment, na kesyo daw may sinuntok na sheriff. Kaya po sinuntok yun kasi may usapan sila na wag munang paaalisin. Ganun kasi sa Davao talaga pinatutupad yung relocation bago paalisin yung mga informal settlers. Bigla ba namang may usapan, biglang pinaalis, kaya ho nakatikim yung Ibig sabihin nun, pinaglalaban lang ni VP Sara Duterte yung mga walang kalaban-laban na pinaalis. Pangalawa, yung pagmumura niya at galit niya doon sa webinar o yung hindi webinar ang tawag doon, press con sa Zoom, naalala nyo? Tandaan nyo kasi hindi ipinakita ng lang buo yun. Kasi gustong dalhin sa totoong kulungan yung kanyang staff. Mantakin mo hindi po yung kriminal dadalhin mo sa kulungan. Yun po ay na-contempt lang dahil hindi niya masagot. Dahil di naman niya talaga alam yung mga tinatanong sa kanya kasi makakasagot lang si VP Sara Duterte. Doon naginit ang ulo ni VP Sara Duterte hanggang hinimatay na yung kanyang staff. Wala pang ginawa para bagang gustong mamatay doon sa loob ng kamera. Kasi doon nakakulong noong una nangyari? Kaya doon nagalit si VP Sara Duterte. Remember, lagi lang nagagalit si VP Sara Duterte pag may ipinaglalabang tao. Kaya gusto ko yun Kasi itong presidente natin, hindi talaga tayo pinaglalabang kahit kanino. Halos ibenta na nga tayo pag uusapan natin yan, bukas yung paksilika na yan, naku po. Ang lupit ho niyang paksilika na yan, pag-uusapan po natin yan Kasi luging-lugi tayo para na talaga tayong ibinenta sa kano. At merong relasyon yan kay VP Sara Duterte. Yang paksilika na yan. Yan ang pag-uusapan natin. Kaya huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Kasi importante yan para mas maunawaan natin yung mga nangyayari sa lipunan. Huwag kayo ang mainstream media, wala, bayaran yan. Bulag na yan. Talagang hanggang matapos ang 2028, bulag yan kay Marcos. Yun yan kay Robin, di ba? Lagi nilang tinitira si Robin, hindi nila binabalita na nakasulat utos mismo ng Supreme Court sa Sipira Law na nakasulat doon, ang prioridad ng prosecution is not to prosecute, not to convict, but to bring justice. Not only to convict. Nakalagay po yan sa mismong Sipira. Ano yung Sipira? SCPRA. Nakalimutan ko na yung responsibilidad at accountability ng isang abogado. At itong particular sinulat dyan, ang prosecution po ay hindi prioridad ang conviction lamang, kung hindi ang prioridad is to bring justice. As a matter of fact, yung decision na yan, lumabas yan dahil may isang tinanggal na prosecution o parang binago dahil sa ginawang katarantaduhan o maling o fake evidence ang pinresenta ng prosecution. Tapos hindi ibabalita ng media.
Bayaran kasi, gusto nila masira si Robin. Ayaw nila si Robin na maging vice president or president kung sakasakali. Eh wala eh. Akala nila sila lang ang bida itong media. Meron na pong social media. Meron na pong social media na matatakbuhan ng taong bayan. Kaya nga mga kababayan, sana po ipakalat nyo yung mga bidyong ganito at mag-subscribe po kayo. Okay? Hanggang dito na lang po muna itong video natin. Bukas uli. Ha? Salamat po. God bless everyone.